maaga pa lang ay tumunog na ang red alarm sa tirahan ng ating bida. Nang tingnan niya ang kanyang phone, naisip niya na hindi nagsayang ng oras ang mga taong yon, papalapit na sila sa lungsod. Ang simbolo sa mga sasakyan ay patunay na galing sila sa Days City. Habang naghahanda siyang lumabas, naisip niya kung gaano nakakatawa na ang manok ay kusang pupunta sa lobo para katayin. Nasa sala na sina Lei-ang at ang kanyang tiyuhin, naghihintay kay Jiang Yi. Tinawag niya sila para ipaalam ang nangyayari. Ayon kay Lei-ang, maingat ang mga kalaban, tumigil sila ng 200 metro ang layo at naghihintay. 2 sasakyan lang ang dala nila. Kahit 2 lang ang sasakyan, sigurado si Jiang Yi na mula iyon sa Days City. Hindi pa rin maintindihan ng kanyang tiyuhin ang sitwasyon, bakit 2 lang? Pupunta ba sila para magdeklara ng digmaan? Sumagot ang ating bida, sinong tanga ang mag-a-announce ng digmaan? Akala nila mahihina ang mga tao rito kaya dumating sila para manakot at pilitin silang sumuko ng walang laban. Para sa tiyuhin, wala itong sense. Kahit gaano pa sila kaina sa paningin ng kalaban, absurd na 2 sasakyan lang ang ipapadala laban sa kanila. Pero sinabi ng ating bida na hindi na kailangang hanapan ng logic, kailangan lang nilang puntahan ang mga iyon at alamin mismo. Inutusan niya ang lahat ng babae at si Chun na manatili sa loob. 3 lang ang lalabas, sila at ang kanyang alagang kuting na bahagi ng combat team. Sinubukan niya ang isang dimensional dark magic na kayang protektahan silang 3 ng magkahiwalay. Nang masiguro niyang maayos ang lahat, pinangunahan niya ang pagpunta sa labas. Pagbaba nila sa hagdan, nakita nila ang mga sasakyan sa layong 200 metro. Kahit nakatutok ang mga armas sa kanila, kalmado silang naglakad papunta rito. Samantala, kumpiyansa ang mga nasa loob ng sasakyan, akala nila mahihina ang sasalubong sa kanila. Isa pa nga ang naghikab, sinasabing kailangan lang nilang ihatid ang liham dahil wala namang panganib. Ang isa naman ay nagsabing hindi kailangang magmadali, malapit na rin naman maging kanila ang lugar na ito. Kaya pwede na nilang obserbahan. May isa pang nagsabi na kung matatalino ang mga nasa labas, hindi sila gagawa ng kalokohan para makabalik agad sila sa bahay. Habang ipinapakita ng mga nasa sasakyan ang kanilang kayabangan, tinanong lang ng ating bida kung sino sila at ano ang ginagawa nila roon. Sagot ng leader, galing sila sa Days City, mga mensahero ng 3 pangunahing puwersa. Inutusan silang dalhin ang liham. Sinubukan ng lalaki sukatin ang reaksyon ng ating bida at hinawakan ang liham ng matagal, pero wala itong naging reaksyon. Ilang segundo ang lumipas, hindi pa rin kinukuha ni Jiang Yi ang liham kaya nainis ang may balbas. Sa huli, kinuha rin ng ating bida ang liham at inilagay agad sa kanyang dimensional space, sabay sabing magaling. Nang mapansin nila ang kakayahang iyon, namangha sila. Isa pa nga ang pumuri, bihira ang ganoong ability. Pagkatapos, sinabi ng may balbas na may 1 araw lang siya para sumagot sa liham, pero dahil sa oras ng biyahe, 19 na oras na lang ang natitira. Pagkasabi nito, umalis na sila. Tinanong ng tiyuhin kung bakit hindi na lang niya pinatay ang mga mayayabang na iyon. Sagot ni Jiang Yi, wala siyang interes sa mga mensahero at masisira lang nito ang plano niya. Wala nang dagdag na paliwanag, bumalik siya sa bahay. Habang naglalakad, tinanong ni Uncle Yo si Lei-ang kung paano nagagawa ni Jiang Yi na 20 taong gulang pa lang na manatiling kalmado sa ganitong sitwasyon kahit mas malakas siya sa lahat. Sumagot ang propesor na parang kasabihang ang asong maingay ay hindi nangangagat. Narinig iyon ng ating bida at sinabing naririnig niya sila. Napahiya si Lei-ang at sinabing hindi naman siya naninira, nagkokomento lang. Sa huli, sinabi ng ating bida na ituturing na lang niya iyon bilang papuri. Pagbalik sa bahay, naghihintay ang kanyang asawa. Sinabi niyang tapusin na ang pagkain at magkita sila sa laboratorio. Maya-maya, ibinigay niya ang liham at pinasuri ito bago buksan gamit ang gloves at lahat ng protective equipment. Sinuri niya kung may trap ang papel, wala naman. Pero kahit ganoon, nag-ingat pa rin ang ating bida. Gumamit siya ng paperclip para buksan ang liham nang hindi hinahawakan. Kahit sa pagbabasa, nagsuot pa siya ng helmet. Ang laman ng liham, ang Tianhai City ay mahina matapos ang mga digmaan, kaya nag-aalok ang Days City na protektahan sila. Isang magandang oportunidad ito at hindi dapat tanggihan. Para sa ating bida, nakakatawa ito, nilalaro lang siya ng mga taong ito. Naging curious si Zo at tinanong kung ano ang laman. Ipinaliwanag niya na matalino ang kalaban, ginagamit nila ang ganitong paraan para makuha ang resources ng hindi direktang umatake, kaya hindi sila lalabag sa batas ng Blizzard City. Nagtanong ang kanyang girlfriend kung ano ang gagawin niya. Bago sumagot, gusto niyang ipakita muna sa lahat. Kahit dito, maingat pa rin siya, hindi niya hinawakan ng papel habang ipinapakita. Nagalit ang lahat, isang uri ito ng pangingikil. Pero si Lei-ang ay ngumiti, iniisip na walang maduming paraan sa mundong ito, ang mahalaga ay kung sino ang mabubuhay. Ipinaliwanag ni Zo na hindi ito halatang pagnanakaw.
Sa mata ng Blizzard City, tumulong lang ang Daze City at hihingi ng bayad pagkatapos. Kapag tumanggi sila, lalabas silang walang utang na loob. Hindi pa rin pumayag si Karen, para sa kanya, pagnanakaw pa rin yon. Sinabi ni Zo na mukhang mahina sila sa paningin ng lahat kahit hindi naman iyon ang totoo. Maaaring henyo si Karen sa matematika pero hindi niya nauunawaan ang ganitong komplikasyon. Naunawaan ng ating bida ang sitwasyon, gusto lang samantalahin ng kalaban ang kasunduan para makuha ang resources ng hindi tinatawag na magnanakaw. Sinabi ni Leang na dapat silang lumaban. At sumang-ayon ang lahat. Sumagot ang ating bida, oo, lalaban sila. Pero paano? Ang tatlong puwersa ng Daze City ay kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa Tianhai City. Ang direktang laban ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Kaya ang pinakamagandang hakbang ay hayaan silang maging kampante, magpanggap na tatanggapin ang alok. Naunawaan ito ni Shin, pahupain ang kanilang bantay at saka sila tirahin sa sariling teritoryo. Eksakto. Ayon kay Jiang Yi, hindi lang panalo ang mahalaga, kundi panalo na may pinakamababang pagkalugi. Tinanong nila kung ano ang susunod na gagawin. Kinuha ng ating bida ang kanyang phone at sinabing tatawagin si Hong Lian at ang iba pa para maglatag ng plano. Agad dumating ang tatlong leader sa harap ng mansyon ng ating bida. Nang makita nila ang bahay ni Jiang Yi ng malapitan, parehong humanga at nalungkot sila. Maganda rin naman ang pamumuhay nila, pero kapag ikinumpara, mukha silang mahirap sa tabi ng bahay na iyon. Sa loob, mas lalo itong naging malinaw. Bukod sa pagiging marangya, ang lugar ay may heating system, isang bagay na napakabihira at mahirap gawin sa kasalukuyang panahon. Isinasantabi yon, tinanong ni Hou Lian kung ang dahilan ba ng pagtawag sa kanila roon ay para pag-usapan ng mga kilos ng Daze City. Ang posibilidad na yon ay ikinagulat ng dalawang leader. Ngunit kalmado lamang, sinabi ng ating bida na tama ang hula niya sa nangyayari, tungkol ito sa kanila. Agad na nag-alala si Chen. Kung may nalalapit na tunggalian, iiwan ba sila ng kanyang boss? Si Chen ay tinawag si Jiang Yi bilang boss ng kalmado, ngunit ang awtoridad na babae, sa kauna-unahang pagkakataon, ay tinawag din siya bilang boss at bahagyang nahiya rito. Kahit ang ating bida ay napansin ang pagbabago ng tono ng babae. Kaya sinabi niya na tapos na ang usaping iyon. Hindi na kailangang pag-usapan pa ng mahaba, ang kailangan lang ay makipagtulungan sila sa mga hakbang na gagawin niya ngayon. Ang layunin nila ay akitin ang kalaban papunta sa Tianhai City. Pagkatapos nito, gagawa siya ng iba pang hakbang. Kailangan nilang umakto na parang masaya sila sa tulong na matatanggap nila mula sa Daze City. Kinabukasan sa Daze City, dumating ang sagot para sa kanila. Ang liham na kanilang natanggap ay may ganitong mensahe. Maaari mong i-pause kung gusto mong basahin ang buong sulat. Ang kalbong lalaki na may rosas na balbas ay tumawa ng malakas, sinasabing alam niyang natatakot si Jiang Yi at sinusubukang itago iyon sa liham na ito. Patuloy siyang sumigaw, tinatanong kung iniisip ba talaga nitong matatakot sila sa pamamagitan ng pagbanggit sa Blizzard City. Ang isa pang leader na kasama niya ay tumawa rin at sinabing napakakatawa ng batang iyon. Kapag nasakop nila ang Tianhai City, gagawin niyang nakababatang kapatid si Jiang Yi para mapatawa siya gabi-gabi. Samantala, ang isa pang babaeng may suot na bone ay nagsabing hindi mahalaga kung cute o nakakatawa siya. Ang totoo, pabaya siya at hindi alam kung ano ang pinakamabuti para sa kanya. Dapat na silang kumilos ngayon. Ang babaeng may mahabang buhok ay nagsabing hindi pa kailangang lumaban. Malinaw na natatakot siya. Konting pananakot pa at susuko rin yon. Ngunit ang babaeng laging malamig ay nagtanong kung may posibilidad na palabas lamang ang lahat ng ito, isang plano, at nahuhulog sila rito. Inamin ng kalbo na may posibilidad na totoo yon. Ngunit hindi ito pagiging maingat sa panig ng bata. Katotohanan na mahina ang Tianhai City at sila ang may kalamangan ngayon. Kung kikilos sila agad, madali nilang mabubura ang lungsod. Sigurado iyon. Ngunit iginiit ng babae na hindi ito ganoon ka-simple. Kailangan nilang kausapin muli si Jiang Yi. Subukang resolbahin ito ng mapayapa dahil walang gustong magbayad ng dugo. Kung bluff lang ito, susuko rin siya. Ang pinakamagandang babae ay pumayag. Basta sumuko ang batang iyon, wala siyang problema sa paghihintay para sa kanyang mga resources. Mukhang nais ng kalbo na umatake agad, ngunit dahil nais ng dalawang babae na subukan muli, gagawa siya ng isa pang pagtatangkang makipag-ugnayan kay Jiang Yi. Ang hindi nila inaasahan ay habang pinaplano nila ang lahat, ang impormasyon ay lihim na nakukuha ng isang computer genius. Si Shinshin ay nagawang makuha ang lahat ng datos na kanilang ginawa. Lahat ng impormasyon tungkol sa puwersang militar ng Daze City ay nasa kamay na ni Jiang Yi. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa kanilang mutant powers. At nang makita ang impormasyong iyon, naintindihan niya kung bakit natalo si Chen sa laban-laban sa kalbo.
Nagtaka ang babaeng nasa wheelchair tungkol dito. Anong laban ang tinutukoy niya? Ikinwento ng ating bida ang laban ni Chen, isa sa mga leader ng Tianhai City sa Blizzard City. Hinarap ng batang iyon ang kalbong lalaki at natalo. Narito ang eksaktong impormasyon kung paano gumagana ang kakayahan ni Sun Jianming. Ang kalbong may rosas na balbas, napakalakas ng kanyang kakayahan. Bukod dito, ang kakayahan ng isang babae ay isang psychic type esper na tinatawag na Crimson Kiss. Kaya niyang impluwensyahan ang isip ng iba at gawing mga papet ang mga tao na may malalim at tapat na debosyon sa kanya. Pinapahulog niya ang mga tao sa pag-ibig sa kanya at sa kanya minamanipula. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Ngunit itinuro ni Shinshin na ang limitasyon nito ay 100 metro. Kaya iyon ang kahinaang dapat samantalahin. Habang nagsasalita, namula si Shinshin at tila nahiya. Tinanong siya ng ating bida kung anong problema, ngunit hindi siya sumagot. Marahil iniisip niya ang posibilidad kung siya ang may ganoong kapangyarihan, makontrol ang kanyang kuya at mapasa kanya ito. Nagpatuloy si Jiang Yi sa pagbabasa ng file ng babae. Ayon dito, bukod sa kanyang kapangyarihan, bago magyelo ang mundo, si Gu Hongdai ay isang body professional. Hindi ito alam ni Shinshin. Kaya tinanong niya kung ano yon. Hindi pinansin ni Jiang Yi ang tanong at nagpatuloy sa ibang paksa. Habang binabasa ang kakayahan ng iba pang tao mula sa Days City, nakakuha siya ng maraming impormasyon. Pagkatapos, may isang mensahe sa gilid ng screen na nakatawag ng kanyang pansin. Ito ang sagot na balak ipadala ng Days City sa kanya. Kung nais mong basahin ang buong sulat, maaari mong i-pause at isinalin ko iyon para sa iyo. Sa madaling salita, sinasabi nila na kung patuloy niyang tatanggihan ang tulong, mapipilitan silang gumamit ng puwersa para kunin ang kanilang teritoryo dahil ito ay usapin ng pambansang seguridad upang maging ligtas ang Tianhai City. Ang mensaheng ito ay isang malinaw na banta at bahagi ng plano ng ating bida. Dahil dito, siya ay nasabik at ngumiti ng bahagya sa mangyayari. Iniunat niya ang kanyang mga daliri at sinabing oras na para magsimula ang tunay na palabas. Mabilis siyang nag-type. Maikli lamang ang kanyang sagot. Sinabi niyang hindi imposible na tulungan nila sa depensa ng Tianhai City. Sabik na makita ang reaksyon nila, kalmado siyang naghintay habang si Shinshin ay patuloy na ini-intercept ang lahat ng komunikasyon nila. Sa kanilang usapan, sinabi nilang pumayag si Jiang Yi na magbigay ng maliit na teritoryo. Kaya dapat nilang ipadala ang kanilang puwersa at unti-unting sakupin ang mga lugar hanggang makuha ang buong Tianhai City. Nainis si Uncle Yu sa bilis kung paano ginawang pananakop ng mga taong iyon ang kasunduang iyon. Ngunit kalmado ang ating bida, sinabing aabisuhan niya ang iba pang base tungkol sa mangyayari. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na ang hindi maiiwasan. Ang mga sasakyan ng Days City ay pumasok sa teritoryo ng Tianhai City. Habang nasa daan, pinag-uusapan ng mga leader kung aling mga teritoryo ang mapupunta sa bawat isa. Gusto ng kalbo ang base ng Chaoyu para magamit ang fleet. Ngunit itinuro ng magandang babae na gusto niya ang refinery ng Yangsheng base. Ang babaeng may bony ay nagsabing sa kanya ang isa pang teritoryo. Sa huli, napagdesisyonan nila kung paano hahatiin ang mga premyo. Napaisip sila, kaninong teritoryo ang kay Jiang Yi. Ang totoo, wala ni isang military base sa malawak na teritoryong pagmamay-ari ng kanilang leader. Kakaiba ito, ngunit hindi mahalaga, dahil sa huli, mapupunta rin sa kanila ang lahat. Di nagtagal, nakarating sila sa matayog na gusali na sumisimbolo sa Tianhai City. Ngunit sa tuktok nito, may naghihintay sa kanila. Walang iba kundi ang ating kahangahangang bida. Handa nang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan. Sa kanyang kamay, kinendense niya ang enerhiya ng Void at ginawa itong isang kidlat na sibat na tinawag niyang Spear of Destruction. Gamit ang kakayahan sa kanyang mga mata na hindi ko na matandaan kung ano ang eksaktong ginagawa, pinakawalan niya ang sibat ng kidlat at tumama ito ng eksakto sa pagitan ng paparating na mga sasakyan. Ang pagsabog ay kasing liwanag ng araw. Lahat ay nolipol. Ang naiwan ay isang napakalaking crater kung saan maraming sasakyan ang ganap na nawasak. Pagkatapos, nagbigay ng utos ang ating bida sa radyo, dapat nilang isara ang lambat at huwag hayaang may makatakas. Agad na lumabas ang mga taong nagtatago upang umatake ayon sa utos ng kanilang leader. Hindi inaasahan ng mga tao ng Days City na aatakihin sila pagdating pa lamang sa teritoryo ng Tianhai City. Habang pinapatay ang mga tao sa labas, ang ating bida ay nag-teleport papunta sa loob ng crater at naglakad ng kalmado, iniisip na napakalakas ng kakayahang iyon, ngunit malaki rin ang konsumo ng enerhiya. Pagkatapos, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, ang kalbong iyon. Hinugot niya ang kanyang espada. Kung buhay pa ito, dapat niya itong ipadala sa kabilang buhay. Buhay pa ang kalbo, at nang mapansin ang paglapit ng ating bida, minura niya ito, sinasabing isa itong demonyo sa pagpapanggap na mahina sa lahat ng oras. Ano ang dahilan ng paggawa ng ganoong kahihiyan? Wala siyang balak magpaliwanag sa isang taong walang halaga. Sinabi lamang ng ating bida na wala siyang dahilan para magpaliwanag sa isang taong mamamatay na. Pagkatapos ay agad niyang pinatay ang kalbo at sinabi pa na napakahina nito. Gaya ng dati, inabsorb niya ang kapangyarihan ng kalbo. Ang enerhiya nito ay naging bahagi na ngayon ng ating bida.
Sa itaas, mabilis na tumakbo ang babaeng may bone, iniisip kung anong klaseng halimaw ang kanilang ginulo. Inakala nilang mahina ito, ngunit ngayon ay haharapin nila ang mga kahihinatnan. Isang haligi ng apoy ang lumitaw sa kanyang harapan, hamarang sa kanyang daan. Iyon ay si Hong Lian at ang kanyang tapat na assistant. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap ang ating bida ng mensahe sa kanyang cellphone. Lahat sila ay napatay na. Lumapit si Hong Lian at ipinakita ang tropeo. Personal niyang natalo ang isa sa mga leader. Sa hindi malamang dahilan, ang tropeo ay ibinigay kay Professor Liang upang hawakan. Inutusan ng ating bida si Shinshin na bilangin ang mga numero at tiyaking lahat ay naroon at napatay. Sinabi ni Liang na magiging mahirap iyon dahil karamihan sa kanila ay nawasak ng pagsabog. Walang paraan para mabilang sila. Napagtanto ng ating bida na imposibleng sundin ang utos na iyon, ngunit sapat na kung may magawa silang malapit doon. Iniutos niya na huwag magpapabaya ang lahat. Walang sino man mula sa Days City ang dapat mabuhay. Kailangan nilang tiyakin na patay ang lahat. Bukod pa rito, hindi nila maaaring hayaang kumalat ang balita ng nangyari rito saan man, anuman ang mangyari. Sumigaw ang mga tao mula sa Chaoyu Base, sinasabing walang lalabag sa utos ng boss. Pagkatapos, tinanong ni Sing Tian kung ano ang dapat nilang gawin kung magtanong ang Blizzard City tungkol sa nangyari. Sabihin lang na may mga kaaway na umatake at nagtulungan sila upang patayin ang mga ito. Tutal, sila ang mga biktima. May umatake sa kanila kaya ipinagtanggol lamang nila ang kanilang sarili. Inutusan niya si Chun na punuin muli ng nyebe ang hukay at gawing hindi nakikita ang butas. Masaya si Chun sa gawaing ito dahil hindi ito nangangailangan ng pakikipaglaban. Samantala, ipinakita sa wakas ang isang bodega sa loob ng isang shopping center sa Linhai City. Ang mga miyembro ng Eclipse Group, ang mga mananakop na galing Japan, ay kumakain ng tanghalian. Isa sa mga lalaki na nagngangalang Phoenix ay nagsabing marami silang napatay roon. Malapit nang magpadala ng mga tao ang Blizzard City at maglalagay ito sa kanila sa panganib. Bakit kalmado pa rin sila? May isa pang nagsabi na bahagi ito ng plano. Perpekto ang timing. Magpapadala ang mga ito ng puwersa upang maipakita nila kung gaano sila kalakas at ito ang magpapasunod at magpapakooperate sa Blizzard City. Sinabi ng isa na ang leader ay laging inilalagay sila sa alanganin. Mahilig itong sumugal at hindi ito kanais-nais. Ngunit kinontra ito ng lalaking may suot na sombrero. Hindi iyon totoo. Ang kanilang posisyon ngayon ay may kalamangan. Sigurado na hindi magpapadala ang Blizzard City ng malalakas na puwersa. Kailangan lang nilang ipakita ang kaunting lakas upang magkaroon ng pagkakataong makipagnegosasyon. Tinanong ng lalaking may salamin si Mayumi na simulan ng divination ng araw, ngunit hindi siya nakinig. Nang hilingin ito ng leader ng may lamang, saka lamang siya kumilos. Inilapag niya ang kanyang lunchbox. Hinubad ang guantes, at may kinuha mula sa espasyo sa harap ng kanyang kamay. Nakita na nila ito dati, ngunit palagi pa rin silang humahanga. Nagmaterialize siya ng kakaibang scroll at binuksan ito sa harap ng lahat. Ganoon din, nagmaterialize siya ng brush at nagsimulang magsulat sa scroll. Binasa ng leader ng may kasabikan ng impormasyong kailangan niya. Naroon na iyon. Ipinakita nito na nagpapadala na sila ng mga tao at kung kailan darating ang mga ito. Dahil sa impormasyong ito mula sa hinaharap, nagbigay siya ng mga utos. Hinati niya ang mga tao upang harapin ang mga kaaway at maghanda sa pagdating ng mga ito dahil marami sila. Ang mga tumanggap ng utos ay umalis at pumunta sa kani-kanilang posisyon habang ang mga leader ay nanatili. Sinabi ng leader na masarap ang amoy ng piging. Sabik na siyang magkaroon ng mas masarap pa. Habang nangyayari ito, sa southeast ng Linhai City, papalapit ang mga tao. Ipinadala sila ng Blizzard City upang harapin ang mga puwersa ng kalaban. Muli, ipinakita ng kwento na ang mga kalbo ay may masamang kapalaran. May isang lalaking nakapansin ng paparating na grupo at nagbigay ng utos na maghanda sa labanan. Ang taong lumapit ay simpleng nagpaputok mula sa malayo ng isang barya gamit ang electromagnetic gun. Ang 20 sentimong putok ay napakalakas na tumagos sa puso ng taong nasa gitna ng hanay. Nagulat sila sa ataking iyon. Nagtaka ang kalbo kung paano naglakas loob ang isang tao lamang na umatake sa kanila. Sumigaw siya na papatayin niya ito. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Lumaki ng husto ang kanyang katawan at naging kakaiba ang kanyang mga tenga. Bago pa niya maipakita ang kanyang kakayahan, isang uri ng musika o mahika ang nagpatigil sa kanya. Isang gumagamit ng psychic ability yon. Ang taong naapektuhan nito ay nananatiling tulala at hindi makagalaw. Pagkatapos, muling nagpaputok ang lalaking may electric powers at isa pang kalbo ang napatay. Sa kanluran naman ng Linhai City, may isa pang grupo ang papalapit. Ang lalaking may asul na buhok ang leader ng organisasyon mula sa Yunzhou City, si Li Tianlong. Tinatanong niya kung maaari na silang umalis. Habang nagtatago sila, may ingay na nakatawag ng pansin ng lahat. May isang taong nag-teleport sa loob ng silid kung saan sila nagtatago at humugat ng espada. Sa loob ng isang segundo, nawalan na ng ulo ang ilang mga tao. Ang tanging natirang buhay ay ang lalaking may asul na buhok habang nakatitig siya sa malamig na mata ng hindi kilalang tao.
Nagtaka siya kung paano ito nangyari. Paano nila nalaman kung saan sila nagtatago? Bago pa siya makapag-isip pa, siya rin ay pinatay. Sa kabilang banda, sinusubaybayan ng punong himpilan ng Blizzard City ang operasyon at may mga imahe sila mula sa mga lugar. Nasaksihan nila ang biglaang pag-atake ng kalaban at ang tuluyang pagkawasak ng dalawang grupo. Nagulat si Yunli at nagtanong kung paano ito nangyari. May tumagas bang impormasyon? Pinag-isipan niya ito ng mabuti at napagpasyahan na imposibleng may makalusot sa pinakamataas na antas ng seguridad ng kanilang lugar. Ang posibleng paliwanag ay may kakayahan ng kalaban na mag-detect. Samantala, sa ibang rehiyon, naroon ang mga tauhan ng Saving City. Inaasahan nilang makakakita ng maraming kalaban, ngunit iisa lamang ang taong nakita ng kanilang mga baril. Nakita nilang nakatayo lamang ito at tinanggap ang lahat ng bala sa kanyang katawan ng walang natamong pinsala. Napagpasyahan nilang ang Esper na iyon ay may kakayahang palakasin ang katawan, kaya hindi epektibo ang mga armas laban sa kanya. May isa pang nagsabi na siya na ang lalaban sa taong iyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na ginagawang parang mga galami ang kanyang buhok, katulad ng makikita sa mga ipinagbabawal na guhit sa Japan. Isa pang lalaki ang nag-activate ng kanyang kakayahan na tinawag niyang Iron Crotch. Lumapit ang mga drone sa kalabang may hindi masirang katawan at ang lalaki ay kumuha ng sibat mula sa kahon sa kanyang harapan. Habang hawak ito, sinabi niya sa sarili na tama na naman ang prediksyon ni Mayumi. Ang mga sundalong hindi nagtagumpay sa paggamit ng bala ay sumugod upang subukang talunin ng kalaban gamit ang kamao. Ang lalaking may sibat ay nagbago, ang kanyang katawan ay naging parang tigre. Isa itong Akamomi. Sinabi ng lalaking may Iron Crotch na isa itong kakayahan ng Beastman type ability. Upang ipakita ang lakas ng tigre, iwinasiwas niya ang sibat mula sa malayo. Ang hangin ay nagpagalaw sa nyebe. Napakalakas ng kanyang hiwa na ang mga taong tinamaan ay hindi na maipakita rito. Ang mga ordinaryong sundalo na wala namang kapangyarihan ay nasaksihan ng pagkatalo ng kanilang mga leader na parang wala lang. Wala na silang ibang pagpipilian kundi tumakbo para iligtas ang kanilang buhay dahil imposibleng manalo laban sa taong iyon. Sumigaw ang Tiger Man, pinipigilan silang tumakas agad. Gusto pa niyang mag-enjoy. Isa na namang grupo ang tuluyang nalipol ng iisang tao lamang. Ang mga taong ito ay kasing lakas ng Vice Captains o kahit Captains ng Blizzard City. Lubhang hindi patas ang laban. Matapos patayin ang lahat ng kalaban, inabsorb ng Tiger Man ang mutant energy ng mga namatay. Dinilaan niya ang kanyang lobby at sinabing napakasarap laging sumipsip ng mas maraming kapangyarihan. Umaasa siyang magpapadala ang Blizzard City ng mas dekalidad na pagkain para sa kanya. At muli, hindi ko pa rin maintindihan kung paano na ipapadala ang mga imaheng ito. Nag-utos si Chief Yunli na ilipat ang kamera. At muli, ipinakita ang kalbo. Mukhang hindi pa ito agad natalo. Nakikipaglaban ang kalbo sa dalawang kalaban ng sabay. Kaya nagkaroon ng pagdududa si Yunli kung makakakuha pa ba siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula rito. Sa katunayan, balance lang ang laban. Sa isang sandali, umatake ang lalaking may lightning power. Sa susunod, ang kalbo naman ang gumaganti. Ibinigay ng kalbo ang lahat ng kanyang lakas upang makadepensa. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan, muli namang tumugtog ang babae ng plauta at ang epekto nito ay parang talam na pumuputol sa kanyang kakayahang mag-concentrate. Sa sandaling iyon, alam na niyang hindi siya makakalabas ng buhay. Kaya naisip niyang kahit papaano ay may maisasama siya sa kabilang buhay. Mabilis siyang sumugod sa lalaking may electric powers at nagpakawalan ng malakas na atake sa katawan nito. Matapos niyang gawin iyon, umabot na sa limitasyon ang epekto ng psychic ability ng babae sa katawan ng kalbo. Nanghina ito at hindi na nakalaban, kaya ang katawan nito ay namaga at sumabog na parang lobo. Tiyak na isa ito sa pinakakakilabot na pagpatay na naipakita hanggang ngayon. Ang lalaking may electric attacks ay nasugatan, ngunit wala siyang panganib na mamatay. Sinabi ng babae na naging maayos ang lahat at nagkomento na kung wala siya roon, mahihirapan ang lalaki na harapin ang malaking kalaban na iyon. Dahil dito, may utang na loob ang lalaki sa kanya. Kaya ang gusto niya ay makuha ang karapatan sa gantimpala, ang enerhiya nito. Sinubukan pang tumutol ng lalaki, sinasabing kaya naman niyang talunin iyon sa hand-to-hand combat, ngunit malaki na ang nagastos niyang enerhiya sa pagpatay sa ibang mga sundalo. Gayunpaman, napagkasundoan nilang ang babae ang kukuha ng enerhiya ng namatay na kalbo. Sa wakas, naputol ang transmission sa Blizzard City. Pagkaraan ng ilang oras, may isang lalaking nagdala ng flash drive na naglalaman ng lahat ng impormasyon mula sa pagsusuri ng mga labanan na naganap. Personal na pumunta si Chief Yunli upang iulat kay Master Zhusuai ang nangyari. Ang natitirang tauhan ay kailangang manatili roon upang ipagpatuloy ang panonood ng mga transmission at ang pagsusuri ng data. Ang lalaking tila leader nila ay nakatanaw sa bintana. Pagkaraan, bumalik na ang kanyang mga kasamahan sa kanilang taguan. Kumakatok sila sa pinto at sabay-sabay na pumasok. Sinabi ng babae na napakadali ng kanilang misyon. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay hindi kayang talunin ni Takizawa ang kanyang kalaban. Ilang segundo lang, dumating din ang samurai, dala ang isang bihag. Tinanong ng lalaking may salamin kung bakit may bihag.
Sumagot ang samurai na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanila. Ang basta nalang patayin ng mga target ay madali, ngunit katangahan yon. Mas mahalaga ang makakuha ng impormasyon mula sa kanila. Ang lalaking nakahiga sa lupa ay leader ng isang grupo. Tiyak na may alam itong mahalagang impormasyon para sa kanila. Ang lalaking may asul na buhok sa lupa ay simpleng nagsabi na wala siyang sasabihin sa kanila at pagkatapos ay nagsimulang magmura. Ngunit hindi nakakaintindi ng kahit isang salita ng Chinese ang mga Hapon at nagtanong kung may nakakaunawa ba sa kanila. May isa pang lalaking may salamin ang nagsabi na ang kanilang suit ay may integrated translation system. Ngunit ang lalaking may espada ay nagsabi na ayaw niya yon dahil bumabagal siya. Ang lalaking may salamin na nagsabi nito ay lumapit sa nakahandusay na lalaki. Ngunit sa halip na gumamit ng suit, inactivate niya ang isang kapangyarihan na tinatawag na mind-reading demon at sinipsip ang lahat ng nasa isipan ng lalaki. Napakarami niyang sinipsip na impormasyon kaya namatay ang lalaking may asul na buhok. Pagkatapos, inayos ng lalaki ang kanyang salamin at sinabi sa boss na nagdulot sila ng malaking problema sa pagkakataong ito. Ayon sa kanyang nakuha, ang buong rehiyon ng Jiangnan ay hinahabol na sila ngayon. Sinabi niya ito habang nakangiti, na para bang isang malaking tagumpay iyon. Ngunit may isa pang lalaking may salamin, na may asul na blusa, ang nagreklamo at sinabing hindi ito dapat ikatuwa. Kung ay lalaan ng mga taong iyon ang lahat ng kanilang puwersa upang talunin sila kahit na may mga prediksyon ni Mayumi, hindi magiging madali ang makatakas ng hindi nasasaktan. Ngunit sa pinakabatang lalaki, hindi ito mahalaga. Para sa kanya, mukhang masaya pa nga ang nangyayari. Dagdag pa niya, sa pangunahing mga team ng Jiangnan. Dalawa lamang ang nasa headquarters at kahit ganoon hindi pa sila ipinadala para hanapin sila. Bukod pa rito, isang kapitan ng isa sa mga team ay kamakailan lamang napatay sa labanan. Sinabi ng kanilang leader na ipasa sa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa heograpiya ng lugar at kung sino ang mga leader ng bawat teritoryo. Ipinaliwanag niya na kasalukuyang mayroong 13 lungsod sa rehiyon ng Jiangnan na binabantayan ng malalaking organisasyon ng mga mutant at ang kanilang headquarters ay nasa Blizzard City. Pagkatapos, deduction ng leader na ang umatake sa kanila kanina ay mula sa 12 panlabas na lungsod, kaya hindi ganoon kalaki ang banta. Ang tunay na banta ay ang pangunahing puwersa sa Blizzard City. At batay sa komposisyon nito, mukhang ayaw nilang ilagay sa panganib ang kanilang mahahalagang puwersang militar. Kaya puwersa lamang mula sa mga panlabas na lungsod ang ipinadala. Sa madaling salita, may puwang para sa negosasyon. Sinabi ng leader na bago ang labanan na ito, wala silang pagkakataon para makipagnegosasyon. Ngunit ngayon na alam nilang iniiwasan ng Blizzard City na magpadala ng elite soldiers, at alam na rin nilang malakas sila, tiyak na magkakaroon sila ng pagkakataon para sa negosasyon. Gayunpaman, may isang lalaki ang nagsabi na hindi siya naniniwala na madali nilang tatanggapin ang anumang kahilingan. Hindi pa lumalabas ang tunay na elite forces at maaaring mas malakas pa ang mga ito kaysa sa mga nakalaban nila. Posibleng maging mahirap ang laban para sa kanila. Ngunit nanatiling kalmado ang leader at sinabing kailangan nilang alamin ito ng paunti-unti. Ano man ang mangyari, kung nais nilang mag-ugat sa mga lupang ito, kailangan nilang ipaglaban ito at laging magiging mabangis ang labanan. Ginamit pa niya bilang halimbawa ang mga tao noong sinaunang panahon na naglayag sa dagat upang tuklasin ang mga bagong kontinente. Marami ang namatay, ngunit naging kapaki-pakinabang ito sa sangkatauhan. Dapat nilang isipin ang sarili nila bilang mga pioneer na humaharap sa bagong teritoryo upang muling itayo ang kanilang lahi. Mas lalo pang na-inspire ang lahat. Dagdag pa ng leader, dahil sa mga prediksyon ni Mayumi, wala silang dapat ikatakot. Ang swerte ay laging nasa kanilang panig. Tinanong ng lalaking may salamin kung maaari na ba nilang kainin ang lalaking iyon dahil wala na itong silbi matapos ibigay ang impormasyon. Ngunit sinabi ng leader na hindi pa ito walang silbi. Maaari pa nila itong gamitin, ipapadala nila ito pabalik sa Blizzard City bilang mensahero. Sasabihin nito na sila ay mga mapayapang tao at ayaw nilang makipaglaban o pumatay. Kung magkakaroon ng negosasyon, maaaring matapos ang lahat ng mapayapa. Pagkatapos, ipinakita ang Blizzard City. Pumunta si Yun Li upang kausapin ang General Commander at iulat ang kanilang nalaman. Inabot niya ang nakasulat na ulat. Patay na ang lahat ng tauhan. Para sa Commander, parang biro ito. Sumigaw siya, sinasabing imposibleng natalo ng grupong iyon ang 10 team ng sabay-sabay nang walang kahit isang casualty. Kahit ang investigation forces ng Blizzard City ay hindi kayang gawin yon. Sumang-ayon si Yun Li at sinabing lohikal na imposible yon. Sa makatuwid, may access ang kalaban sa kanilang intelligence at alam ang lokasyon ng mga team. Ipinaliwanag niya na may dalawang posibilidad. May spy sa loob nila, o may taong may kapangyarihan na kayang gawin ang imposible, tulad ng paghula sa hinaharap. Maaaring mas simple rin ito, isang kakayahang tukuyin ang galaw ng mga tao sa isang teritoryo.
Matapos niyang suriin ang lahat, napagpasyahan niya na ang dahilan ng matinding pagkatalo ay dahil laging humaharap ang kanilang mga tauhan sa kalabang may kalamangan, may alam sa kanilang lokasyon at kakayahan. Ito ang pinaka-nakakainis para sa kanya. Kahit gaano kalakas ang isang tao, kung may kakayahang mag-nullify sa kanya, matatalo pa rin siya. Pinaghihinalaan ni Yunli na nagsinungaling ang mga Hapon at sinabing mahihinang deserter lamang ang mga ito, ngunit sa katunayan ay isang grupong ipinadala upang pahinain sila. Imposibleng ang ganito kalalakas na tao ay pinalayas lamang mula sa Japan. Hindi interesado si Commander Zuswai sa bahaging iyon. Ang gusto lamang niyang malaman ay kung posible bang lipulin ang mga ito. Galit siyang sumigaw na maraming bansa at rehiyon ang nanonood sa nangyayari at kailangan nilang ipakita ang kanilang lakas. Dapat maintindihan ng mga kalaban na ang China ay hindi maaaring galawin ng basta-basta at makaalis ng walang kaparusahan. Hindi rin maaaring pagnasaan ang kanilang lupain. Mas seryoso ang ekspresyon ng lalaking may pulang buhok habang humihingi ng pahintulot na magpadala ng puwersa upang lipulin ang mga tao sa Linhai City. Ngunit mas seryoso pa ang sagot ng commander, hindi. Ang dahilan ay mas mahalaga ang kanilang puwersang militar sa depensa ng lungsod. Sumandal siya sa kanyang upuan at sinabing kasalanan ng mga tauhan ang kanilang pagkatalo. Ang mga puwersa sa labas ng Blizzard City ay walang sapat na training. Kahit gaano kalakas ang kanilang kapangyarihan, naglalaro lamang sila laban sa kalaban ng walang organisasyon. Iminungkahi ng lalaking may pulang buhok ang pagpapadala ng squadron ng Celestial Gods. Ngunit hindi siya nagtitiwala sa leader nito, kaya hindi iyon magandang opsyon. Napaisip si Commander Zuswai na mukhang hindi magkasundo ang dalawang ito. Isinaalang-alang niya ito at sinabing ang squadron ng Celestial Gods ang pinakamalakas nilang puwersa sa ngayon. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang maging maingat. Magtitipon siya ng mas maraming puwersa mula sa mga panlabas na lungsod at ipapadala ang mga ito kasama ng squadron ng Celestial Gods. Hindi na nila kayang magkamali muli. Natuwa si Yunli at humingi ng pahintulot na manguna sa 500 gwardya, ngunit muling tumanggi ang commander. Hindi siya pinapayagang umalis ng lungsod. Bagamat nabigo, tinanggap niya ang utos. Sinabi ni Zuswai na pipili siya ng pinakamalalakas na mutant mula sa mga karatig lungsod at ipapadala ang mga ito kasama ng squadron. Pagkatapos, tumawag siya sa telepono at pinauwi na ang lalaki. Makalipas ang ilang oras, nakatanaw siya sa bintana, naghihintay. Sa wakas, dumating ang taong inaasahan niya. Ang babaeng may salamin ay pumasok, dala ang isang papel at balita. Sinabi niyang maraming kakaibang bagay ang nangyari kamakailan sa Tianhai City. Hindi iyon ang paksa ng kanyang tawag, ngunit dahil nabanggit ito, naisip niyang mahalaga ito. Kaya hiniling niyang ipaliwanag pa. Ayon sa Intelligence Department, kagabi ay 3 malalaking evolved organizations mula sa Day City ang nagpadala ng malaking puwersa at pumasok sa teritoryo ng Tianhai City. Ang convoy ay pinangunahan ng 3 Delta-rank mutants kasama ang 72 pang mutants at 800 elite warriors. May dala rin silang malaking dami ng armas at bala. Pagkatapos, taimtim na nagtanong ang commander kung aatakihin ba nila ang Tianhai City gamit ang ganitong kalaking puwersa. Ang mga lintik na iyon ay binabalewala ang mga patakaran na kanyang itinakda na bawal ang intriga sa pagitan ng mga miyembro ng alyansa. Sa huli, sinabi niyang sayang at nakakalungkot yon dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Tianhai City tiyak na nolipol na sana sila ng walang kahirap-hirap. Kinontra siya ng babae at sinabing ang sagot ay isang malinaw na hindi. Ayon sa intelligence team, nananatiling mapayapa ang Tianhai City at walang anumang kainahinalang galaw doon at ang buong hukbo ng Day City ay basta na lamang nawala. Parang tanga, inulit lamang ng commander ang salitang nawala. Paano ito nangyari? Sinabi ng babae na yun din ang gusto niyang malaman. Nakipag-ugnayan siya sa Day City ngunit wala silang ibinigay na sagot. Wala ring impormasyon ng mga lungsod sa paligid ng Tianhai City tungkol dito. Naging seryoso ang commander at tinanong kung ang mga taong iyon ay nagbabalak bang maghimagsik laban sa Blizzard City sa pamamagitan ng pagtipon ng napakaraming puwersa. Pagkatapos, tinanong niya ang pinaka-obvious na bagay, nakipag-ugnayan ba siya sa Tianhai City upang malaman kung ano ang nangyayari. Tutal, napakahina nila para harapin ang ganitong puwersa, kaya siguradong may nangyari at baka sila ang may sagot. Inutusan niya ang babae na agad makipag-ugnayan kay Jiang Yi. Siya mismo ang magtatanong. Ilang sandali bago ito, ang ating bida ay nasa kanyang bahay, iniisip kung kailan sila makikipag-ugnayan. Tiyak na mausisa sila sa nangyari. Parang himala, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at nagtanong kung sino ang nagsasalita, ngunit sa kanyang isip ay naisip niyang napakalaking pagkakataon na eksaktong sa oras na iniisip niya ang mga taong iyon ay tumawag sila. Sa seryosong tono, binati siya ng commander at sinabing 3 araw na ang lumipas mula nang umalis siya, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isipan ang kabayanihang ipinakita niya sa arena ng labanan. Ngumiti siya at sinabing wala lang yon. Ang 3 pangunahing paksyon ng Day City ay nagtangkang sakupin ang kanilang teritoryo at nagpadala ng malalaking tropa. Binabalewala ang mga kahilingan na umatras.
Dahil ipinilit nila ang kanilang pagkakamali hanggang sa huli, nilipol niya silang lahat. Hindi lamang yon ang sinabi niya. Ikinwento pa niya kung paano sila lumaban ng buong tapang para sa inang bayan ng China dahil kailangang manatiling matatag ang alyansa upang mapanatiling malakas ang bansa. At kung ano-ano pang bagay ang sinabi niya tungkol sa paglaban sa kasamaan at sa hinaharap. Napakarami niyang sinabi kaya nahilo ang commander sa dami ng impormasyon. Sinabi nitong sumakit ang ulo niya sa pakikinig at pinatigil siya sa kalokohan, saka direktang tinanong kung siya ba talaga ang pumatay sa lahat ng puwersang iyon. Sumagot siya na oo, at mayroon siyang ebidensya ng mga agresyon na ginawa ng Days City. Sinubukan niyang magtiis hanggang sa huli, ngunit ipinilit ng mga iyon ang kanilang kapalaran. Hindi interesado ang commander sa mga dahilan. Ang gusto lamang niyang malaman ay kung paano niya nagawa iyon. Tatlong pinakamalakas na organisasyon ng isang lungsod, at nilipol niya ng walang kahit isang casualty. Nakaupo sa kanyang kama ng relaxed, sinabi ng ating bida na may sariling sikreto ang kanyang lungsod. Kahit na nasa iisang alyansa sila, hindi niya maaaring ibunyag ang kanilang lakas dahil kung malaman ito ng iba, magiging vulnerable sila. Dapat maintindihan ng commander na mahina ang puwersa ng Tianhai City. Kaya napakahalaga ng sikreto na ito. Ang kailangang malaman lamang ng iba ay hindi sila mahina kapag nagkakaisa. Kahit na iginiit ng commander na hindi niya kailangang itago ang sikreto sa kanya, tumanggi ang ating bida na ibunyag ang anumang mahalagang detalye. Lalo lamang nitong pinagtibay ang hinala ng commander, mas malakas ang ating bida kaysa sa ipinapakita nito. Sinabi ng commander na malakas ang kanyang kuryosidad. Sa isip ng ating bida, kahit anong paghahanap ang gawin ng lalaki, wala itong makukuhang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit ang sumunod na sinabi ay ikinagulat ni Jiang Yi. Inutusan siya ng commander na pumunta sa Blizzard City sa loob ng 2 araw. May ipapagawa ito sa kanya. Agad nagbago ang kanyang postura. Sinabi niyang mahirap ang laban at marami pa siyang kailangang ayusin matapos ang malaking tunggalian. Ngunit iginiit ng commander na siya lamang ang kailangan. Hindi niya kailangang magdala ng puwersa. Kaya nilang resolbahin ng iba. Sa isip ng commander, sigurado na siyang kailangang isama si Jiang Yi sa laban sa Linhai City. Pinagpawisan ng malamig ang ating bida at tinanong kung bakit kailangan niyang pumunta roon. Ang sagot ay ikinagulat niya, lahat ng tauhan sa misyon sa Linhai City ay napatay. Sinabi ng commander na ang susunod na team ay pamumunuan ng investigation team ng Blizzard City at si Jiang Yi ay magiging bahagi ng operasyon upang tumulong dahil sa kanyang lakas. Ayaw man ng ating bida na masangkot kung ganito kalakas ang mga kalaban, maaaring malagay sa panganib ang kanyang lungsod. Kaya sinabi niyang pupunta siya agad. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Umalis siya ng kanyang silid at pumunta sa sala upang kausapin ang kanyang grupo. Si Professor Liang ang unang nagtanong kung ano ang nangyari dahil napakaseryoso ng kanyang mukha. Halatang kinakabahan siya at uminom pa ng tubig bago nagsalita. Ibinunyag niya na ang 10 pangunahing organisasyon na ipinadala sa Linhai Mission ay nalipol. At tinawag siya ng Blizzard City upang sumali sa susunod na misyon. 2 tao lamang ang isasama niya, si Liang at ang isang nasa kanyang kamay, ang kuting na si Hua Hua. Hindi natuwa ang kanyang uncle at tinanong kung tama bang iwanan siya habang pupunta siya sa digmaan. Si Chun, na hindi mahilig sa labanan, ay nagsabing kahit ayaw niya, mas mahalaga ang tumulong sa boss kung kinakailangan. Handa rin siyang sumama. Sa isang postura na parang kontrabida kung madilim ang paligid. Sinabi ng ating bida na pinahahalagahan niya ang kanilang intensyon. Ngunit hindi ito tungkol sa mabuting hangarin lamang. Kailangan nilang maintindihan na ang mga taong haharapin nila ay nasa ibang antas. Kahit siya, hindi makakatiyak na mapoprotektahan ang sarili. Mas lalong mahirap protektahan ng iba. Sa laban na ito, ang mga mas mahina sa kanya ay parang mga kanya na bala lamang, tiyak na mamamatay. Nalungkot ang sundalo sa paliwanag, ngunit alam niyang mahina siya kumpara sa mga mutant sa antas ni Jiang Yi at ng mga tao sa Blizzard City. Nang makita ang lungkot sa mukha ng kanyang uncle, pinakalma niya ito, sinasabing naroon lamang siya para mag-imbestiga. Kung may malaking problema, tatawag siya ng tulong. Dahil aalis siya agad, inutusan niya ang 2 na magpadala ng mensahe sa ibang base na wala siya sa mga susunod na araw. Matapos kumbinsihin ng mga lalaki, ang kanyang asawa naman ang nagtanong. Pakiramdam niya ay napakapanganib ng operasyong ito at hindi siya masaya na pupunta siya roon. Sumang-ayon siya, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ng tawag dahil nasa panganib din ang kanilang teritoryo kung magtagumpay ang mga kalaban laban sa Blizzard City. Ang kanyang pangalawang asawa ay nag-alala rin at nalungkot sa tuwing umaalis siya mag-isa sa digmaan. Pinakalma niya rin ito, sinasabing huwag mag-alala. Ang mahahalagang tao ng Blizzard City ay kasama rin sa operasyon. Gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang sarili at babalik siya upang yakapin ito. Matapos ipaliwanag ang lahat, naghanda na siya para umalis. Ilang minuto matapos yon, nasa
nasa labas na siya ng bahay sa kanyang sasakyan. Si Professor Liang ang nag-iisang sumama sa kanya at ang kuting na si Hua Hua ay nasa kanyang balikat. Bago sila sumakay, nagkaroon ng pagdududa ang babae at nagtanong. Mabigat ang kanyang salita, tinanong niya kung darating ba ang araw na kapag wala na silang halaga sa kanya, iiwan niya sila. Nagpatuloy siyang maglakad, at nang makasakay na siya sa sasakyan, sinagot niya ang tanong ng isa pang tanong, iniisip ba ni Liang na isa siyang taong nagmamalasakit lamang sa mga makapangyarihan? Sinagot niya rin ito ng tanong, hindi ba ganoon nga siya, dahil yun ang akala niya. Sa seryosong mukha, sinabi niya na huwag nitong kalimutan na maaari niyang pagsamahin ang lahat ng malalakas na puwersa ng Tianhai City para sa sarili niya, ngunit hindi niya ginawa iyon. At sumang-ayon naman siya na hindi nga niya pinilit na isama ang ibang malalakas sa kanyang grupo. Sinabi niya na noong simula ng apocalypse, patuloy siyang nagre-recruit ng mga may talento dahil kailangan niyang protektahan ang sarili at mas mabuting mabuhay ang lahat kung sila ay nagkakaisa. Noong panahong iyon, oo, pinili niya ang mga tao batay sa praktikal na layunin. Ngunit ngayon, lumipas na ang mahihirap na panahon at ang kanilang relasyon ay hindi na simpleng paggamit sa isa't isa para sa proteksyon. Ngayon, parang pamilya na ang turing niya sa kanila at ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nagmamahala ng mas kaunti dahil lang mas kaunti ang kanilang naiaambag. Kahit wala siyang magawa, basta makasabay siya, sapat na yon. Pinainit ng mga salitang iyon ang puso ng babae, at sinabi niyang ganoon din ang nararamdaman niya, ang mga taong kasama niya ngayon ay parang pamilya na rin. Sila ang tumulong sa kanya na makabangon nung pakiramdam niya ay nawala na ang lahat sa kanyang buhay. Ngumiti ang ating bida at sinabing huwag na siyang mag-isip ng ganoon sa hinaharap. Huwag niyang pagdudahan ng kanyang pamilya. Taimtim ang mga salitang iyon, dahil sa isip ng ating bida, hindi siya isang makasariling demonyo. Hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. At kung maaalala mo, ang ating bida ay hindi puro kasamaan, ang mga taong iginagalang niya, pinoprotektahan niya rin ng taos puso. Matapos ang usapang iyon, nakaramdam ng konsensya ang propesor dahil sa pagdududa niya sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras sa loob ng sasakyan, nakarating sila sa subway na papunta sa Blizzard City. Iniwan nila ang sasakyan, pumasok sa subway, at di nagtagal ay dumaan na ang tren. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Blizzard City, at muli, may sumalubong sa ating bida. Ang kanyang kaibigan, ang bagong promote na kapitan, ay naroon at sinalubong siya. 3 araw na ang nakalipas at namimiss na siya nito. Sa totoo lang, hindi inaasahan ng ating bida na naroon ito. Sinabi ng kapitan na inutusan siya ng commander na personal siyang sunduin. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit masaya siya sa magiging kooperasyon. Hindi natuwa ang ating bida dito dahil ibig sabihin, napansin ng commander ang ginawa niya sa Days City. Tinanong ng ating bida si Captain Bai kung sa tingin nito ay may pagpipilian ba siya nang pumunta siya rito. Sumagot ang lalaki na oo, dahil sinabi ng commander na si Jiang Yi ay napaka-kooperatibo at agad pumayag na pumunta para tumulong. Gusto sana ng ating bida na ipakita na napilitan siyang pumunta, ngunit sumuko na lang siya at inaming hindi siya maaaring umiwas sa sitwasyon. Sumang-ayon si Captain Bai at sinabi na mas lumala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan nila. Nais ng ating bida na malaman pa ang detalye. Ano ang alam nito tungkol sa Core-Oded Moon Group? Gaano sila kalakas? Ano ang kanilang mga kapangyarihan? Sa seryosong tono, sinabi ni Bai na napakalakas nila at tinanong kung gaano katagal sa tingin niya ang kailangan para mapuksa ang 10 puwersang ipinadala laban sa kanila. Sumagot si Jiang Yi, 1 araw? Sinabi ni Bai, hindi, 1 oras. Nayanig ang isip ng ating bida sa impormasyong iyon. Sa tingin niya ay imposibleng mangyari iyon. Napakasigla ng kanyang reaksyon kaya tinakpan ni Bai ang kanyang bibig at sinabing huwag siyang magsalita ng malakas dahil nasa publiko sila. Napaka-kompidensyal ng usapan kaya dapat silang pumunta sa bar. Sumang-ayon ang ating bida, ngunit naisip niyang dapat ay pupunta muna sila sa commander. Sa halip, sa ibang lugar siya dinadala ni Bai. May mali. Ipinaliwanag ni Bai na tinipon ng commander ang pinakamalalakas na puwersa ng lungsod at marami pang hindi dumarating. Kaya may oras pa silang mag-relax at mag-usap. Sa ngayon, nasa meeting ang commander kasama ang matataas na opisyal. Dahil sila ay mga mandirigma lamang, wala pa silang gagawin. Sumang-ayon ang ating bida at hiniling na dalhin siya sa bar. Habang naglalakad, naisip niya na medyo incompetent si Captain Bai. Kahit naging kapitan na ito, wala pa rin itong sapat na access sa impormasyon. Pagdating nila sa paborito niyang bar, ipinagpatuloy nila ang usapan. O-order si Bai ng alak at tinanong kung ano ang gusto nila. Sinabi ng ating bida na 2 baso ng gatas ang gusto niya, na ikinagulat ng lahat. Sino ba ang iinom ng gatas sa bar? Simple ang sagot, ayaw niyang humarap sa commander na amoy alak. Tinukso siya ni Bai, sinasabing mahilig din uminom ang commander. Samantala, sinabi ni Professor Liang na gusto niya ng 1 tasa ng Chaolong tea. Nag-order sila at pinaalis ang waitress. Nang sila na lang ang natira, bumalik sila sa seryosong usapan.
Sinabi ni Bai na kahit wala siyang access sa secret files, nakakuha siya ng impormasyon. Ang grupong ito ay galing Japan, mula sa Kanto region, at kahit ang gobyerno ng Japan ay hindi sila makontrol. Ang paraan kung paano nila nalalaman ang eksaktong kalaban at mabilis silang pinapatay ay kainahinala. Ang conclusion ni Jiang Yi, may spy sa Blizzard City. Sinabi ni Bai na posible yon, ngunit malabong mangyari dahil mataas ang seguridad ng lungsod. Kung walang spy, paano nila nalalaman ang ganitong mahalagang impormasyon? Napabuntong hininga siya at sinabing puno ang mundo ng mga kakaibang kapangyarihan. Sino ang nakakaalam kung anong kakayahan ang ginagamit ng mga iyon? Tinanong ni Jiang Yi kung posible bang may kakayahang makita ang hinaharap. Sobrang exaggerated man, sumang-ayon si Bai na maaaring ganoon nga. Sa huli, kakaunti pa rin ang alam nila at napakamahal ng presyo ng impormasyong iyon, 10 squad ang nalipol ng walang napala. Isang ganap na pagkatalo. Ngunit wala silang magagawa kundi magpatuloy. Dahil mukhang walang pakialam si Bai, sinabi ng ating bida na wala rin itong gaanong epekto sa kanya. Tinanong niya kung may posibilidad bang may Epsilon level mutant sa kalaban. Sumagot si Bai na wala, base sa recordings. Magandang balita yon, sabi ng ating bida, dahil may laban pa sila. Pinakalma siya ni Bai at sinabing support lamang sila sa misyon. Kung hindi kulang sa tao ang investigation team, hindi na sila kailangan. Tinanong ng ating bida kung sasama si Bai, ngunit sinabi nitong hindi dahil hindi pa sila fully recovered. Ngunit hindi siya dapat mag-alala, ang Celestial God Squad ang hahawak sa misyon at hindi pa sila kailanman nabigo. Kumatok ang waitress, pumasok, at inihain ng mga inumin. Nag-uusap sila ng iba pang bagay, at nang makaalis ito, bumalik sila sa seryosong paksa. Pinag-usapan nila ang lakas ng Celestial Gods team. Binanggit ni Bai kung gaano kahalaga si Captain Deng at kung gaano kayaman ang kanyang pamilya. Tinanong ng ating bida kung ginagamit ng pamilya ni Deng ang kanilang resources upang palakasin ang kanyang squad. Sumagot si Bai na oo, dahil isa sila sa pinakamayamang pamilya sa Blizzard City. Karamihan sa teknolohiya at biotechnology ay mula sa kanila. Napansin ng ating bida na parang Diyos ang trata nila kay Captain Deng. Napakalaki ng impluwensya nito, posibleng siya ang maging susunod na commander. Napakaseryosong usapin nito. Sinigurado ni Bai na kahit ganoon, si Commander Zusui pa rin ang pinakamataas sa lungsod. At malabong mangyari yon. Ngunit sa totoo lang, wala itong kinalaman sa kanila. Mga simpleng mandirigma lamang sila. Basta may seguridad at komportable, sapat na yon. Dahil ganoon ang pananaw ni Bai, sumang-ayon na lamang ang ating bida. Nag-toast sila, isang baso ng gatas at isang baso ng alak. Mukhang naghalo pa nga ang dalawa. At ngayon, ang ating bida ay iinom na rin ng alak. Habang nagiinuman sila sa bar sa pinakamataas na security conference room, nagtitipon ng mga tao upang pag-usapan ng pinakasikretong impormasyon. At tayo ay may pribilehiyo na masaksihan ito. Naroon si Deng Xinong kasama ang leader ng kanyang pamilya upang ipakita ang nakuha mula sa mga sundalong nakabalik. Ang flash drive na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Isinaksak niya ito sa notebook at lumabas ang isang video na ni-record ng mga Japanese invaders. Sa video, binati ng leader ang mga opisyal at ipinakilala ang sarili. Siya si Seiichiro, leader ng Eclipse Moon Group, at ikinagagalak niyang makilala silang lahat. Sinabi niya na kamakailan ay nagkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan, ngunit naniniwala siyang dapat huminahon ang lahat. Sa katunayan, ayaw nilang makipaglaban. Walang makikinabang sa labanan, at simple lang ang gusto nila, isang piraso ng lupa sa Central Plains kung saan maaari silang mamuhay ng mapayapa, isang lugar para mabuhay. Simple lang ang dahilan. Marami sa kanila ang namatay at napakalawak ng lupain dito. Wala silang sapat na tao para gamitin ang lahat ng lupa. Kaya patas lamang na ito ay paghatian. Kapag pumayag, ang mga makapangyarihang lagalag na ito ay magiging mapagpasalamat at hindi makakalimot sa kabutihang iyon. Magkakaroon sila ng utang na loob. Simple lang ang pagpipilian, kung magpapatuloy ang laban, malilipol sila. Kung tatanggapin ang alok, makikinabang sila. Pag-isipan ito. Hihintayin niya ang sagot. Ito ang mensahe mula sa leader ng grupong parang nagko-cosplay bilang detective at pinabigat nito ang atmosfera sa meeting room. Nanahimik ang lahat sandali hanggang sa biglang hinampes ng commander ang mesa at galit na sumigaw. Ang mga aroganteng Ronin na yon. Akala nila may karapatan silang mangarap ng ganyan? Dapat silang lipulin. Walang dapat mabuhay sa kanila. Umubo ang leader ng pamilya Deng upang makuha ang atensyon at nagsabi, bakit hindi nalang gamitin ang Death and Love God Bomb para lipulin ang lahat sa Linhai City? Siguradong mamamatay ang mga iyon kasama nila. Hindi inaasahan, ang unang tumutol ay ang sarili niyang pamangkin, si Captain Deng. Sinabi nitong mga Ronin lang ang mga iyon at hindi sulit gamitin ang ganoong kaalagang sandata. Pinaupo siya ng kanyang tiyuhin at sinabing huwag maging padalos-dalos at magsalita ng maayos. Sumunod naman ang lalaki dahil ito ay isang sibilisadong lugar. Nagpatuloy ang pulong. Sinabi ni Commander Zusui na hindi nila maaaring gawin yon. Ang Death and Love God Bomb ay limitadong resource.
Hindi ito maaaring gamitin ng basta-basta dahil kakailanganin pa nila ito sa hinaharap. Bukod pa rito, kung gagamit sila ng ganoong kalakas na sandata laban sa isang maliit na grupo, magmumukha silang mahina sa mata ng mundo. Naunawaan ng leader ng pamilya Deng ang dahilan ngunit iginiit pa rin na hindi nila alam ang tunay na lakas ng kalaban, hindi pa malinaw kung mga langgam ba sila o mga elepante. Ang tunay niyang dahilan ay nais niyang protektahan si Deng dahil ito ang susi ng kanilang pamilya para makontrol ang buong lungsod. Kaya bumalik ang usapan sa orihinal na plano, ang pag-atake gamit ang pinakamalakas na investigation team ng lungsod. Kung hindi maiiwasan ang desisyong ito, iminungkahi ng leader ng pamilya Deng na gumamit ng maraming squad. Ngunit sinabi ng babaeng may salamin na abala ang ibang squad sa mahahalagang misyon, kaya ang Celestial God Squad lamang ang maipapadala. Habang pinipilit ng tiyuhin na magpadala pa ng mas maraming tao para sa kaligtasan ng pamangkin, kabaligtaran naman ang sinabi ni Deng hindi na kailangan dahil sapat na ang kanyang squad. Napansin ng kanyang tiyuhin na hindi nito nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Natuwa si Commander Zuswai sa pagiging aktibo ni Deng kaya siya na ang mamumuno sa misyon. Sasamahan siya ng ilang puwersa mula sa ibang lungsod. Pagkatapos nito, bumalik tayo sa nightclub kung nasaan ang ating bida. Nakakuha siya ng mensahe mula sa commander na kailangan niyang pumunta sa Operation Center kinabukasan ng alas 10 ng umaga. Inakala niyang magkakaroon sila ng pribadong pag-uusap, ngunit mukhang hindi iyon mangyayari dahil marami ring tatawagin. Sinabi ni Captain Bai na hindi siya espesyal, maraming tinawag para sa misyon, at hindi praktikal na kausapin ng commander ang bawat isa ng hiwalay. Magkakaroon na lang ng isang meeting. Magandang balita ito para kay Jiang Yi. Iniisip niyang baka hindi siya ganoon kahalaga sa mata ng commander at maaari siyang hindi mapansin. Dahil masaya siya rito, sinabi niyang ayaw na niya ng gatas at o-order na siya ng alak. Masayang masaya si Bai dahil mukhang mahilig ito sa pag-inom. Nang lumalim ang gabi, dinala ang ating bida sa kanyang kwarto dahil hindi siya sanay uminom at agad nalasing. Hindi inaasahan ni Professor Lei ang naiisang kwarto lang ang nakareserba para sa kanila, kaya kailangan nilang magsama. Naisip niyang mas mabuting sa sofa na lang siya matulog. Ngunit bago siya makahiga, tumayo ang ating bida at tinanong kung nakaalis na ba sila. Nagulat ang babae dahil nalaman niyang nagpapanggap lang itong lasing upang matapos agad ang usapan. Ngunit itinanggi ito ng ating bida. Sinabi niyang lasing siya, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isip. Hindi niya kailanman hahayaan ang sarili na maging mahina sa isang hindi kilalang lugar. Kinuha niya ang isang vial at ibinigay sa kanya, pinapainit ito upang inumin niya. Iniisip ni Jiang Yi na sa pagkakataong ito, elite forces na ang gagamitin ng commander. Ano kaya ang magiging papel nila? Ang Eclipse Moon Group ay may 13th miyembro lamang, kaya maliit ang bilang nila. Ibig bang sabihin gagamitin ng ibang puwersa bilang pain habang aatake ang Celestial God Squad? Ibinigay ng babae ang inumin at sinabi niyang sana ang papel nila ay manatili sa likod at siguraduhing walang makakatakas. Sumang-ayon ang ating bida na iyon ang pinakamainam. Ngunit iniisip niyang hindi ito magiging ganoon ka-simple dahil matatalino ang kalaban at gagamit ng iba't ibang paraan upang makatakas. Pagkatapos, nagkaroon sila ng malalim na usapan. Tinanong ng ating bida, kapag may daga na may dalang apoy papunta sa imbakan ng bala, ano ang dapat gawin? Sumagot ang babae, magpadala ng pusa na may dalang tubig para habulin ang daga. Kung ganoon, ang Eclipse Moon Group ang daga. Kung ganoon, ang Blizzard City ang pusa. At ano sila? Tubig o apoy? Naliwanagan ng babae, marahil sila ang tubig, at ang papel nila ay apulahin ang apoy ng sitwasyon upang maglaban ng pusa at daga. Hindi tinanggihan ng ating bida ang ideyang iyon. Posible rin na sila ang isakripisyo sa laban na ito, at kinabahan siya sa ideyang iyon. Sigurado siyang hindi magdadalawang isip ang mga nasa itaas ng Blizzard City na isakripisyo sila para sa tagumpay. Sinabi ng ating bida na hindi mali ang ganitong desisyon, ngunit hindi niya iiwan ang kanyang mga kasama. Hindi siya sumagot ng oo o hindi. Sinabi lang niyang huwag niyang masyadong maliitin ang sarili niya, hindi naman sa kanya nakasalalay ang misyon. Unahin niya ang kanyang buhay. Dagdag pa niya, kung masyadong mataas ang kapalit, maaaring piliin ng Blizzard City na makipagkasundo sa kalaban. Nainis ang babae sa ideyang iyon. Ipinaalala ng ating bida na kung kinailangan pang magtatag ng samahan ng Blizzard City para pag-isahin ang Jiangnan, ibig sabihin hindi nila kayang solusyonan ang lahat ng mag-isa. Kaya posible ring matalo sila. At sinabi niya ang isang kasabihan. Ang matagal ng nahati ay muling mag-iisa, at ang matagal ng nagkakaisa ay muling mahahati. Huwag masyadong mag-alala sa hinaharap, ang kasalukuyan ang mahalaga. Tinapak niya ang tabi ng kama at sinabing magpahinga na sila. Biglang namula ang babae. Ano ang ibig niyang sabihin? Simple lang ang sagot, malaki ang kama, maaari nilang pagsaluhan. Nag-alinlangan ng babae, hindi alam ang mangyayari.
Bigla siyang hinayla ng ating bida, itinapon sa kama, at tumayo sa ibabaw niya. Hanggang dito na lang muna, pero tandaan ninyo hindi pa tapos ang kwento. Suportahan niyo ako sa like at subscribe mga boss para malaman ko kung ilan ang nag-aabang sa susunod na next part. Kita-kits sa next recap.